Ramadan Mubarak. Happy Lenten season to all of you. Magandang hapon po at malaking pasasalamat po sa pagdiriwang na ito, lalo na mula dito sa mga kagalang-galang na sa Entablato, mula sa government, si Secretary Galvez at saka Chair Yano. Siyempre, ang pinakamahalaga yung ating Bangsamoro government officials ngayon. Kung ipagpaumahin niyo po, tatawagin ko kayo sa aliases ninyo. Kasi yun po ang alam ko. Si Ginoong Sami Gambar, Alhaj Murad, Mr. Mohager Iqbal, Sami Davao. Alam niyo po, nung Senate investigation, tinatanong kami, bakit ba aliases ang mga kausap niyo? Bakit hindi yung mga tunay nilang pangalan? At sinabi naman namin na wala naman pong ibang nagpapanggap. No one else is claiming to them. At may authority po sila. In the same way that we had the authority coming from government, they had authority from the MLF Central Committee to negotiate with us. 10 taon na po, 1 decade, yung pong dating musmos ay teenager na, yung dating middle age kamukha ko ay senior citizen na, at yung senior citizens na ay senior citizens pa rin. Pero andito pa rin po tayo. At syempre babatiin ko din po lahat ng mga kasapi sa Bangsamoro Parliament na talaga naman nag-uusad sa pamamagitan ng pagpapasa ng mga kailangan na batas para talaga ma-institutionalize na ang Bangsamoro government. Special greeting to Mary Ann, MP Mary Ann Arnado for helping organize this event. And of course, to our friends and colleagues who have been with us all throughout. Pabalik, maraming pong mga ibang bansa na nagtatanong, paano nyo ba ito ginawa? Because they are also facing their conflicts and they also want to learn from us in the same way that we learn from other conflicts sa iba pang bahagi ng mundo. Paano kayo nag-umpisa mag-usap? Paano nyo sinettle itong mga issues na to? At ngayon na nag-i-implement na kayo, paano nga ba ang pag-implement? So marami po tayong pwede pang ibahagi sa mundo, hindi lamang sa ating bayang Pilipinas o dito sa Bangsamoro region, kung paano ba talaga magkaroon ng maayos na pag-uusap para magkaroon ng isang peace agreement, isang peace process na isusustain natin at itataguyod. So, marami na po akong nakausap sa iba-ibang lugar, sa Asia, sa Africa, sa Middle East, sa Amerika. At sinasabi nga nila, marami pala kaming matututunan sa inyo. At bukod po doon, syempre, hindi lamang kung paano ba ginagawa ito, isang malaking bagay din ay pagbibigay pag-asa. Pagbibigay pag-asa natin sa kanila na kayo rin, pwede rin yung mahanapan ng solusyon. Kasi alam naman natin, ang dami pong kaguluhan na nangyayari sa mundo. Just last week, isang forum sa Northern Ireland, alam niyo po yung Northern Ireland had their peace agreement 25 years ago, 26 this year. At tinatandaan pa rin nila yan, kamukha natin na we're marking our 10th anniversary. At tinanong sa akin dito sa panel na to, what is unique? What is unique about your peace process? Tatlo pong sagot ko sa kanila. Number 1, the fact that it's still here. 10 years. Unique po yun. Kasi karamihan po ng peace processes sa buong mundo ay hindi nagtatagal. Nababali, nasisira, bumabalik sa gera, o kaya ay matapos ang mahabang krisis, kailangan ulit bumalik at gumawa ng panibagong agreement. So unique na po tayo in that sense that we have sustained this process for 10 years. Number 2 unique feature na pwede rin magpagkunan ng aral is that we have a lot of good mechanisms. I think it is the wisdom of the MILF to insist that we retain the panels. Kasi nakita naman natin kung gaano kahirap nung nagka-problema na tayo sa peace agreement with the MNLF. Wala talagang malinaw na mechanism to address all the problems that come in the way. So we have all these different mechanisms, the different components of normalization. We have the regular
the transitional Bangsamoro government to undertake the legislative track and also the function of governance. And we have many intergovernmental relations. Kasi napakahalaga po nung continuing coordination and cooperation between the government and the new autonomous region that is now called the Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. So all these mechanisms help ensure, hindi po ito perfect, marami pong problema, marami kailangan pag-usapan, but andyan po yan to really address every step of the way, whatever problems or difficulties that are encountered, and we're hopeful, of course, that these mechanisms will continue to function efficiently and effectively. Number 3, last na po, unique element. Marami pong babae na kasama dito sa proseso na to. Hindi po yan makikita sa ibang lugar na halos lalaki lamang ang nag-uusap at lalaki lamang ang nagdidesisyon, lalaki lamang ang nagsasagawa. So marami pong tayong nakita, hindi lamang sa loob ng negotiating room. We had women around the table, outside the room, in the public space tulad po ngayon. Napakaganda po na andito po yung delegation natin who traveled all the way. Galing pa po kayo sa sinabi nyo, sa Davao del Norte, sa Lanao, kung saan pa nanggagaling para ipakita na ang kababaihan ay kasama rin po dito sa prosesong ito. At mahalaga po ang inyong pong papel. At syempre hindi po natin makakalimutan yung mga babaeng MPs na kasama namin throughout the negotiation process. Just to name some of them, MP Marian Arnado, who set up a model mechanism called the Bantay Ceasefire. Pag nakikwento ko po yan sa ibang lugar, nagkaka-ideya sila, ano bang pwede namin gawin maski hindi kami kasali sa peace negotiation. Tapos nakita natin na yung civil society, pinakita ni Mary Ann na yung civil society, marami pang pwedeng gawin. So, si MP Basman, Ana Tarhata Basman, si Attorney Shah na tumulong nung nagpapasa na tayo ng batas. Of course, si Raisa Jajuri, yung first woman who came in the delegation of the MILF, Madam Chukra, kasama rin po kayo sa Technical Working Group on Normalization, at saka si Roslaini Maniri na ngayon ay nasa Ministry of Transportation and Communication, and we laud the MILF for really seeing what women can do and for bringing them in dito sa process na to. And we saw also how throughout the last 10 years, a lot of progress, including, for example, the 30% in the electoral code na pinasa ng Bangsamoro Parliament. So these are 3 unique things. Kung iisipin pa natin, marami pang iba, but I think let's remember that this is a process. May mahabang dinaanan, at ang process po na ito, this process will not end in the elections in 2025. The process will not end after we sign the exit agreement. The process will have to continue to really bring about the transformation of the Bangsamoro and the rest of the country, where we will see progress and development, moral governance, which is an important philosophy behind what the Bangsamoro aspires to be. At nakikita po natin na kailangan pong suportahan pa natin sila. Masahan niyo po ang aming tulong kung saan man kami naroon. Maraming salamat po.